Hello, good morning! Sunny ngayon at nag-snow kagabi kaya ayan, meron tayong snow tapos maaraw kaya happy talaga tayo ngayon. Medyo malamig ngayon so minus 12 degrees Celsius with the wind chill kaya hindi muna ako magsasalita kasi mahirap pagpasukan ng malamig na hangin ang ating bibig ay makamangilo ang ating mga ngipin kaya tayo ay magvo-voice over na lang ngayon for today's video. So ang topic natin is ano ba ang mga steps na kailangan nating gawin bago bumili tayo ng bahay. Ayan. So, maglalakad ako papunta ng Whole Foods, may kailangan akong bilhin. So, habang naglalakad sasabihin ko sa inyo, cover natin yung topic na yan. So, ang first step is, of course, kailangan muna nating mag-save para sa down payment. So, hindi yan maliit na pera. So, depende kung gaano kamahal ang bahay, kailangan natin mag-save ng down payment. Yung ibang dumarating dito sa Canada, meron na silang dalang baon. So, para sa down payment, or yung iba naman, kailangan pang yung dagdagan. Or of course, sa iba, kailangan nating mag-save. Ayan. So, yung isa kong video, kinover ko doon kung magkano bang down payment ang kailangan. Depende kung magkano ang presyo ng bahay. So, pakipanood na lang yon, okay? So, of course, kailangan nating mag-save. Hindi lang para sa down payment kasi meron ding other expenses. For example, yung home inspection fee, meron tayong closing cost, so kailangan nating bayaran ng lawyer, so may lawyer fees, etc. Ang dami pang mga closing costs expenses, okay? Tapos kung halimbawa magmo-move ka, kailangan mag-hire ng movers or ng truck, so moving cost, at ano-ano pa, kung gusto mong ipa-renovate, halimbawa bibili tayo ng resale at gusto mong mag-hire ng painter para papinturahan yun or kung gusto mong papalitan yung floors. So, depende, right? Or kung gusto mong palitan yung mga appliances or bumili ng bagong furnitures. So, napaka-importante ang mag-save. Yan ang first step. Okay? So, yung saving that could take a while, depende, right? Kung gaano tayo kabilis mag-save. It could take 1 year, 2 years, 3 years, who knows, right? So, while saving, kailangan na nating ginagawa ang step 2. Step 2 is, kailangan na nating i-build ang ating credit score. Kasi syempre, kailangan nating umutang sa bangko para dun sa balanse. Kasi hindi naman natin pwedeng bayaran or kayang bayaran yung buong presyo ng bahay. So, uutang tayo sa bangko. Ngayon, para pautangin tayo ng bangko, titinan nila ang ating credit score. So, yung credit score, nakukuha yan sa credit report. Ano bang ibig sabihin ng credit score? So, yan ang credit worthiness of an individual. So, ibig sabihin nun is, how likely are you to pay back on time? So, titingnan niya ng bangko o nagbabayad ba to on time, right? So, tinitingnan nila sa report. So, para ma-establish mo yan, kailangan nating mag-start with a starter credit card. Yung maliit lang na credit card, maliit na balance, tapos gagamitin natin yun. Tapos, babayaran agad, right? So, para makapag-establish tayo ng history. So, kailangan ibayaran natin yung payments on time, huwag tayo malilate. Kung di natin kayang bayaran in full, at least bayaran natin yung minimum payment on time. Tapos, inire-report yan ng credit card company sa credit bureau. So, yun ang tinitingnan, yung report na yun ang tinitingnan ng mga bangko sa kung meron ba tayong history na nagbabayad on time. So, maybe consider nating mag-set up ng automatic payments para hindi tayo nalilate. So, yun ang step number 2. Kailangan nating i-build ang credit score kasi kuha tayo ng mortgage. So, ang third step is kailangan natin, ito nga, ang kumuha ng pre-approval from our bank or financial institution. So, para malaman natin kung magkano ba ang kaya nating bilhin, di ba? So, once sabihan tayo ng bangko na ito ang approval mo, di sasabihin natin yun sa real estate agent para alam ng real estate agent
kung anong klaseng bahay ang hahanapin at kung saang lokasyon. Depende sa budget. So, syempre, sasabihin, ang fourth step, of course, is yung kung meron tayong real estate agent, kung seryoso na ba tayo na bumili ng bahay, then kumuha tayo ng realtor para tulungan tayong makahanap ng bahay. So, sasabihin natin sa agent na ito yung mga gusto ko. Halimbawa, gusto ko ng 3 bedrooms, gusto ko ng malapit sa school, gusto ko halimbawa ng townhouse, gusto ko sa ganitong lokasyon. Tapos sasabihin mo sa agent, ito yung budget ko. So, pag naghahanap ang agent ng mga listings, titingnan niya kung ano yung pasok dun sa gusto natin at sa budget natin. So, yun ang mga steps na dapat natin gawin bago bumili ng bahay. First step, of course, is mag-save. Second step is i-build natin ang ating credit score. Third step is kumuha ng pre-approval sa bank. And fourth step, kung talagang seryoso na tayong bumili, is mag-contact tayo ng real estate agent. Pala yung bus terminal dun sa kaliwa. Diyan tumitigil ng mga bus. Pagbaba ng mga tao dyan. Paglabas ng pintuan, ayan na agad ang Square One sa kanan. Sa yung entrance na yan, nandun yung Jollibee. Makikita nyo agad sa kanan yung Jollibee. Tapos, nandito nga pala yung Indigo, saka yung Rec Room. Itong parking lot na to, future site yan ng more condos to come. So, mga 37 buildings pa ang planong itayo dito sa north side ng Square One. So, yung mga parking lots dyan, malaki yan. So, ayan, malapit na tayo sa Whole Foods. Yung mga puno nga pala dito, kinukoveran nila. Yung mga plants, kinukoveran nila para hindi siya masyado malamigan. So, nakikita nyo, dahil winter ngayon, walang mga leaves ang mga puno. Kaya, ayan. Ito nga pala yung Simons, yung department store from Montreal. Nagbukas sila dito sa Ontario, dito sa may Mississauga. Maganda yan. Gusto ko yung department store na yan. So, ayan. Siya. So, hopefully, nagustuhan niyo itong video na to at marami tayong natutunan. Kaya, keep on watching and see you on the next vlog.